Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Thursday, March 7, 2024. So mapula pa rin yung index natin So nag-drop ulit tayo at mukhang hindi maganda yung pinapakita ng chart. Puro gap down yung yung market natin sa mga blue chips. Ang dahil po sa kanila is laglagan talaga yung mga galawan for today's trading ulit natin. So negative 0.6%, net foreign buy pa rin naman, kaya lang maliit. 4.65 million yung ating market naya pa siya, naglagay siya ng 4 million na net foreign buy. Pero very slow nga po yung galawan ng mga big caps natin ngayon kasi karamihan sa kanila is malalaki yung drop sino ba to? SMPH halos 4%. Metrobank gawa yata ng dividends niya. So dahil doon, balik tayo sa 6,837.34. So naghanap na ng support yung market po natin. So karamihan ng mga trending stocks natin, maliban dito kay DMC, is mga penny caps pa rin. Ayan. So meron kasi sa kanila, medyo gumalaw ng konti yung kanilang mga prices naman. Okay? So nauna dito sa listahan natin sa trending stock si FCG. Ayan. So kaya pala marami nakabantay kahapon sa kanya is magbe-breakout yung price natin. So nag-up siya ng 5.8%. So medyo okay yung galaw niya for today, pero net foreign sell siya, negative 5.7 million. Net foreign sell itong si FCG. Wala naman tayo nakita na catalyst po sa kanya. Si X, ayan, di ba, binalik niya yung price action niya. So, lakas na niya ngayon 7.84%. Tingnan natin kung may volume to. Negative 120K net foreign sales si X natin. STI, ayan, napagod na. Negative 1.2%. Meron siya net foreign buy is, buti na lang may konti, 1.9 million yung binili ng ating mga foreigners dito ay STI. So APX, pakonti-konti man, bumabalik yung price. 0.37% yung galaw niya. So positive to, no? And then meron siyang 488 o 458K na net foreign sell. DMC, ayan, pagod na nga yata yung mga blue chips natin nag-drop siya ulit, negative 1.43%. And then, meron siyang net foreign sell na negative 5.64 million. And then, si Ionix, ayan, yung trending natin last time, ngayon, kinain na niya yata yung gauge niya. So, negative 3.88%. Meron siyang 34K, 34.59K net foreign buy naman dito sa markets po natin. Okay? So, lugmok yung mga ports natin, pabalik ulit yung mga yung mga prices ng mga big caps natin. So, mali mo, meron pa additional na bounce ulit yung market natin. So, tingnan natin bukas. So, guys, yung ating disclaimer, as usual po, yung ating vlog is for educational purposes lamang. So, wag yung gagamitin to para mag-buy, sell, or hold na stocks. Meron po kasing risk na involved sa trading sa markets po natin. So, due diligence na lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Ikaw na lang po mag-decide kung ano yung gusto mong lagyan ng investment naman. Okay? So, double check mo na lang yan. Tapos, follow mo ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka dito sa reviews or kung join ka sa trading group natin. Kung naka-subscribe ka, maraming salamat po. Ayan, biglang drop yung views pala natin. So, check mo lang po yung ating trending stocks, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades natin. Basic indicators, palaglag kasi yung mga alaga natin. So, check mo na lang yan. Fundamentals, yung mga risk management natin. So, ingat ng konti. Kasi penny stocks talaga yung nakakaano ngayon nakakainganyo. Pero alam niyo naman, historically, so, nangungulong si penny stocks natin. PSE Stock Market Studies, yung mga basic lang naman sa mga learnings natin dito sa market. Then follow mo ako dito sa crypto ko to. So, maganda pa rin yung galaw ng ating cryptos para updated ka sa Play Store Games kaya lang wala tayong update. Ayan, so check mo na lang po yan. Facebook account. Follow mo na lang po ako dito para updated ka sa mga posts natin dito sa Facebook page. Ganun din. So, pili ka na lang po dyan sa dalawa. Mula i-pick yung articles natin sa local market dito sa US and dito sa cryptos natin. Yung mga learnings po. So, check mo na lang. Money earners, yung mga side hustles natin. So, buti pa to. Araw-araw, no? Meron siya. Ayan. So, hanggat may nagbabasa ng mga articles po natin. So, tingnan natin yung summary ng market for today kasi meron ng nilabas si Philippine Stock Exchange kanina. So, net foreign buy naman kailang sobrang liit, 4.65 million. So, yung net foreign buy natin, tuloy-tuloy pa rin naman. Kaya lang
ang lalakas ng drop ng mga stocks natin. Property, yung tinamaan, ayan, yung maalaga ko. Negative 2.41% yung kanilang drop. And then services, sa ICT yata, no, nag-bounce ulit, 0.8%. Yung gain niya for today's trading natin. So, kasama ni property, finance sector natin, medyo mababa po siya. PLDT, reports net income, laki 26.6 billion in 2023, up by, laki 154% declares regular cash dividend of 46 pesos per common shares. Ayan, maganda yung earnings ni PLDT. EI Corporation subsidiary inks a 145.2 KWP solar rooftop system with the Open Doctors Villaflor Memorial Hospital in Dagupan. Yung gold, biglang tumaas yung yung mga gold prices natin. Yung mga stocks kasi naglaglagan ng nakaraan. Alternergy has transferred 60,000 shares in its subsidiary ATWC to another subsidiary Pilila ABPC Corporation to consolidate its wind assets naman daw. Okay? So yun po yung galaw niya. Tapos ito yung mga binili. Dito nag-invest yung mga foreigners. BDO, BPI, ASN, bago mo lang si ASN. Manila Water, CNPF, CHP, wala pa rin yung price natin. No? ABA, SM, IRIT, CLI, Globe, ICT. Tapos ito naman yung mga binenta, foreign funds sold. China Bank, East West, PNB, APBSCF, GEN, DNL, FCG, Monde, CIC, AC, Aboites, Ali, SMPH, BLL, Tel, Converge, at saka si Now. Ayan. So, ano po yung mga na-post natin? East West, nag-drop siya konti. Bounces back with 6.1 billion net income, up by 32%. So, okay siya. Alter, nag-drop ulit, minus 1.32%. Sold its business unit, Alternergy Tanay Wind Corporation. EI, Power Corporation Inc. deal for construction of solar PV rooftop system in Dagupan. Ayan. So may bago siyang project. Gold surged to a record this week. Ayan. So yan, yung pinaka-news natin sa global markets natin. Okay? PLDT, meron siyang 1 billion green loan facility. Indications point to lower March electricity rates. SEC sets output goal for 2024. Will concentrate in achieving 16 megaton. Production 15.5 shipment and 83% plant availability. Alter, okay, yan na yun. Picor, net income up siya ng 10 billion nga po. So maganda yung earnings ni Petron natin. GSMI plus 55%. Ayun, maganda yung earnings niya. FB, so 10%. DMC, ayan, nag-drop siya ng earnings. Minus 20%. AT, minus 65%. So medyo mababa. 80, net income, minus 65%. PINMA, mga penny stocks. Alter, okay na yan. Atlas, SMC subsidiary, si FB. Ito din pala yung kahapon na post na rin. At CPLDT, okay na. US shares up. So medyo maganda ulit yung yung futures ng US market. Kala ko sasabay tayo. Kasi kanina kahapon is okay din naman yung galawan ng kanilang mga stocks. So tayo nga lang medyo kulelat ulit yung galaw tapos nag-drop pa yung pinaka-market natin. So Duterte crony Dennis Oy is stopping a former executive billionario Lusutan to fill up the net board seat of his struggling shipping and logistic firms. Ayan. So nahirapan si Chelsea logistics natin. Si MyTrade, ayan, so na-promote natin to last time. So double check mo lang mukhang mababa na rin. So parehas sa Binance natin. EI, Power Corporation, Inks, okay, yan na yan. Basa natin. Atlas, andyan na. Share buyback, Costco at saka si Robinsons Retail Holdings. Tapos si Mer said that generation charges March could be lower. US market, galawan. Okay, tapos yung kahapon. Ayan. So, okay naman yung galaw nila kahapon Pero, ewan ko, ano kaya iniinda ng market natin. So, parang inflation na, yung 3.4% na inflation natin. Kasi wala naman ng negative news dito sa US market. Okay? So, yun lang po yung mga na-post natin news for today. And as usual po, yung mga sumali sa trading group. So, open na open po yung ating Patreon channel. So, kung gusto mo ng guide, paki-double check mo na po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, hopefully makatulong tayo sa
kasama natin na traders, investors sa Philippine markets. Ayan. So tingnan natin yung ating lugmok na stocks for today. Mukhang ano kaya mukhang inflation nga yung iniinda ng market natin na. So ayaw niya umakyat, no? Nahirapan na siya. 7,000 tapos nag-breakdown pa tayo dito sa MA20. So broken yata yung trend natin na. Medyo broken siya ng konti, no? So hopefully wala masyadong aggressive na galawan bukas or bounce back yung market natin para medyo ma-appreciate natin yung maganda kasi yung galaw ng US eh. Tayo medyo naiwan. Ayan, so pullback yung ating RSI. So magre-retest tayo, maghanap. Wala pang support so naghanap ng support. Si PSE, medyo broken ng konti yung RSI. Iniisip ko yan na ba yung yung reversal na inaantay natin sa kanya. So kasi last time may mga ano din siya. Malalaki last time yung yung drop niya nung nag-pullback siya. So although 3 days na tayo na drop, so pakonti-konti naman yung yung drop na market natin. So negative 0.6% tapos fully loaded pa rin naman yung foreigners, 4.65 million net foreign buy yung market natin. So tinitingnan ko nga to eh. So parang kanina umaga medyo net foreign sell tayo, no? Pero siguro may nagdagdag and then nag-close yung majority ng stocks natin ng net foreign buy. Ayan, kailangan laglag yung mga big caps natin. So medyo bearish yung sentiment natin ngayon. So ang tinamaan dito is properties, si SMPH minus 3.9, si Metrobank, dividends yata to si Metrobank minus 4.78, si JT Cap minus 2.8, AC minus 1.24, PLDT minus 0.93, DMC minus 1.4, and Milcon minus 3.98. So mga blue chips. And then sa mga winners natin, BDO 0.33, ICT Auto. Ito yung nagpaangat sa services sector natin, 2.74, Jollibee, nag-bounce 1.19, at saka si SM 0.79. Okay? So dito sa mga winners natin, so penny stocks pa rin, si ECBC, ayan. Tignan nga natin yung galaw niya. Ayan, bumalik siya. So after niya maulong dito sa half body, bumalik siya. 14%. Tapos yung next natin si X. Ayan, mamaya pag-usapan natin. FCG, 5%. Baita, Star Mall ba to? STR, ANI, 3%. Ay, si ANI mukhang, pangalawang araw na yata to Hindi masyadong kita yung candle natin sa kanya. Saglit, silipin natin Ayan, so medyo nagre-recover si ANI. Si Balay, 2.5. Okay, so the rest, may mga 2% pa rin naman na galawan. Tapos dito, sa galawan natin sa mga losers, tingnan natin yung mga losers natin So based dito sa losers is penny stocks ng Apollo, minus 9%. PSB, hindi natin nakikita yan. Si Metrobank nga, ayan, minus 4.78. Tapos si Geo, minus 4.4, nag-trending to, di ba? Si Wilcon, minus 3.98. SMPH, Ionix, Converge. So more than 3%, no? Lalaki ng drop natin, JT Cap, minus 2.8. PLC, minus 2.7. LAN, minus 2.3. OLC, nag-pullback tayo, minus 2%. Ayan, so marami sa mga stocks natin is puro pullback yung galawan natin for today's trading naman natin. Okay? So makulimlim yung yung mga port natin ngayon. Karamihan sa kanila is nag-pullback yung kanilang galawan naman. Okay? So tingin tayo dito sa US market. Okay ulit sila. So Nasdaq futures 0.26 positive. Dow futures 0.0026. And then si S&P natin is 0.132. So mukhang okay naman yung galaw dito sa US market natin mamaya. Pero European markets, okay, nag-red nung opening pero bumabawi na rin siya. So sasabay siguro dito sa US market. Dito sa global markets, ang mapula yung mga major Asian indices natin. Si Japan minus 1.23, Hong Kong minus 1.27, and China minus 1.37. Pero yung iba, verde naman. So verde naman yung galawan ng iba. So tayo talaga sa Philippines, medyo mahina yung ating mga traders. Ayan. So laglagan kasi yung mga stocks natin. Ayan. So dito naman sa bandang crypto, pag tinignan mo siya, okay pa rin naman. So okay na okay. Ayan. Bitcoin, 67K. Ethereum, 3.8. BNB, 1.37. Si Sol nag-up 6%. May mga Dodge natin.
Ayan, puro pullback si Dodge at saka si Shiba. Mga meme coins. Okay, sino pa dito? Si Matic, 6%. Sino to? Near USD. Ayan, so bago yata to. Near Protocol. Up siya ng 24%. Okay? So, maganda pa rin yung galaw dito sa mga cryptos natin. Mataas pa rin 67, 66. Ito yung si Bitcoin natin. Ayan. So balik tayo dito sa mga stocks natin. Ako, matamlay. Matamlay ulit yung mga hawak natin na stocks. So unahin natin si FCG. Ayan, ito buti pa panalo yung holders ng FCG natin. So meron siya net foreign sell 5 million. Meron nag-up siya ng 5.8%. So medyo malakas yung volume natin ngayon kasi makita mo dito mataas yung mataas yung candle. Pero 5 million yung lumabas na foreigners pero yung nag-trade 66.39 million. So kinaya niya na itulak yung price action natin sa kanya. Ayan, so malakas yung sipa niya. So pumunta ka agad dito sa malapit sa resistance. So kahapon, ang sabi natin 0.72 resistance natin kasi binaba natin kasi nga hirap na hirap siya. Pero ngayon, nag-breakout naman siya. So ilagay ko ulit dito sa taas. Support natin is dito sa medyo baba, 0.67, 68. And then 0.76, yung pinaka-immediate na resistance. So papunta na tayo dito. Hopefully, basagin natin to. Pero tignan natin. Okay, kaya pala siya pinag-usapan eh. Marami nang nakatutok dito kay FCG natin. Yung earnings, hindi pa naman lumalabas no kasi third quarter pa rin yung nakikita natin na earnings kay FCG natin. So naging bullish bigla yung RSI natin. Okay, so kahapon kasi may pullback siya. Tapos biglang pinitik ng konti yung ating price naman. Ayan. So overall picture, okay, so sideways pa rin naman siya pero nagtatry na mag-recover yung price action natin kay FCG naman. Ayan. Congrats na lang po kung meron kayo at hopefully may additional candle pa siya bago mag-pullback. Kasi karamihan ng karamihan ng mga, pansin nyo ba yung mga penny stocks natin, 2 days, 3 days lang tapos after nun, mangungulong na sila. Ayan, kaya nga madalas natin sabihin, konting ingat na lang. So manage na lang po yung mga hawak nyo na penny stocks. Baka karamihan ng port nyo ngayon is nag-shift na rin sa penny stocks. Kasi minsan pag nag-shift yung market, doon natin pinupunta yung capital. Pero pag puro penny stocks, very risky naman siya. Ayan. So anyway, hopefully, another green day bukas para kay FCG. Next. So usapang penny stocks pa rin. So binalik niya yung kinulong niya kahapon, binalik niya. So meron siyang trading range na binubuo. So from 0.24 hanggang 0.3. Ayan. So hopefully mabot pa siya diyan. May ugali din siya ng ganyan, no. So nagdo-double check siya, no, bago mag-pull back. Yung kasi lower peaks pa rin naman, di ba? Lower peaks pa rin naman. Kailan nagsusupport tayo dito sa 0.24. Catalyst, wala naman. So galawang lang tayo, penny. Tamang galaw lang kay X. So malakas yung galaw niya, 7.84%. And then meron siyang 120k na net for sale. Local lang naman yung nagti-trade dito sa kanya. So hindi na bumalik yung happy days ni X natin. Parang hindi na kasi yung business niya palugi na yung niya negosyo. Wala na siyang bagong business na sinasabi. Sumasabay na lang siya sa mga AI, crypto, pero wala siyang concrete na na news na nababasa natin. Sayang. Ganda pa naman ng stocks na to dati. Favorite ko dati to nung nag-start tayo sa Philippine markets. So anyway, okay, so maganda yung galaw niya pero maliit lang yung volume niya, 438k. Ayan. So pero ang dami nag-trade, no? 37. Okay. So wala kasi diyan yung mga traders siguro natin. Next, STI. So nag-pullback muna. Umakyat pa siya kanina, nag-verde pa. Ayan, kaya lang medyo napagod na yata siya. So kasi pullback yung market Overbought pa rin naman. Ayan, super bullish pa rin naman itong si STI natin. Ayan, so ganyan pa rin naman yung trend niya. Maganda yung RSI and then super bullish pa rin yung ating MACD. Formation naman sa kanya. Tapos 1.9 million net foreign buy pero drop tayo ng malit lang 1.2%. So intact pa rin naman yung parabolic na trend natin sa kanya. Medyo parabolic siya kasi hindi kaya ng hindi kaya ng straight line. So ito yung pinaka straight line natin sa kanya. Okay, support MA9. So medyo nag-pause tayo dito sa 0.85. So medyo nagre-resist dito sa bandang kaliwa natin. Tinaas natin kahapon to yung resistance pero medyo nauntog siya ng konti.
Ayan. Profit taking muna siguro yung iba. So 8 million yung traded volume. So parang ganyan din yung last 2 days niya. Ayan. So too early to be bearish naman kay STI kasi nasa kanya pa rin naman yung momentum ng markets natin. Okay? So good pa rin naman kahit paano kahit pullback si STI. Next, EPX, marami nakabantay kay APX natin. So nag-up siya ulit 0.37% minus 458K. Net foreign sell ng konti. So very choppy yung niya, no? So puro gap up yung nakikita natin na galawan. Nauntog siya ng konti. Pero kung medyo papala rin tayo na i-break bukas yung MA 100, so 2.8 yung pinaka next na medyo malakas na resistance nito si APX naman natin. Okay? So kahit pa paano bumabalik siya, so very good. Ayan, so ito yung parang meron siya malaking trading range, no? Kung titingnan mo yung buong picture niya, ilagay ko lang to So too early naman to say pero meron siyang kita mo yung niya, yung trend niya. So meron siyang malaking trading range. Ayan. So anyway, good news para sa kanya at gumagalaw kahit konti. Next, DMC. So yung mga alaga natin. Ano ba nangyari sa kapatid nito? Si SCC. Nag-pullback na rin. Ayan, DMC is gap down minus 1.43%. 5 million, 5.6 million net foreign sell. So medyo napagod na rin. Ang tagal kasi ng wala pa rin yung nasa na ba yung price natin? Parang wala pa rin yung presyo natin sa kanya, no? So anyway, sumunod lang naman siya din sa galaw ng market na natin. Ayan. So sumalo naman siya dito sa MA20 ng konti. Meron nga lang siyang may pagka-bearish ng konti yung RSI. Above 50 pa rin naman. Ayan. So mukhang magre-retest tayo dito bukas. Negative 1.43%, minus 5.64 net foreign sell ng konti. Ayan, nasa trend pa rin naman kung tutuusin yung galaw ni DMC po. Next, Ionics, eto. So, yung trending natin last time, kala ko tuloy-tuloy na yung breakout nito. Ayan, nauntog siya ulit. Nag-drop. Profit taking, minus 3.88%, 39K net foreign buy. So, mukhang dito naman sa baba, maghanap ng support si Ionics natin. Okay, so lahat yata ng stocks natin naging sobrang bearish yung galawan. So meron pa naman trend pero hopefully hindi mabasag yan bukas. Yung MACD is medyo bearish din ng konti yung galawan naman natin sa kanya. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. So very short and quick kasi nga hindi rin maganda yung yung mga hawak natin na stocks during this time kasi puro pullback. Especially mga big caps, di ba? So, lalaki ng ang lalaki ng drop nila. So, konti lang yung drop ni index pero tinatamaan yung majority ng mga big caps na stocks natin. Ayan, meron pa tayong 1 day sa market. So, makita natin bukas kung babawi si PSE naman. So, yun lang muna po yung ating review. As usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. So, sunod guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.